So, hindi ko qualified si Kristo na iligtas sa mga makasalanan kung siya ay nanatiling Diyos at hindi naging tao. Kailangan ni Kristo na maging tao para maging substitute natin, para maging representative natin. Dahil hindi natin kayang iligtas sa ating sarili. Si Kristo na lumikha sa buong mundo, Espiritu, pero naging tao, nagkaroon ng buto at laman. At dahil si Kristo ay naging tao, qualified na siya na magligtas sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Sino si Kristo? Siya ang Diyos na anak. Ang pangalawang persona ng banal na Trinidad. Diyos siya na naging tao. Bilang Diyos, makapangyarihan siya na iligtas sa mga makasalanan na tulad natin. At bilang tao, inalay niya ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ibinigay niya para mapawi ang puot at galit ng Diyos Ama. Ang tanong ko dito, mga kaibigan, nagtagumpay ba si Kristo sa kanyang misyon? Yes or no? Alpak ba si Kristo kung siya ay nag-misyon? Hindi. Nagtagumpay siya. Nabayaran niya ng lubusan ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya ikaw, kaibigan, kung ikaw ay magtiwala kay Kristo lang, manampalataya kay Kristo lang, ang tanging Diyos na kapagligtas mo, ang lahat ng kasalanan mo ay mabubura. Past, present, and future. Maaaring pagbayaran mo habang buhay ang kasalanan mo dito sa lupa. Kung ikaw ay nagsala sa batas ng Pilipinas, maaaring pagbayaran mo habang buhay. Sana ay kalaya kayong lahat. Okay na yun? Sana ay kalaya kayong lahat dito. Magsimula ng bagong buhay. Pero, maaaring habang buhay mo bayaran dito sa lupa ang kasalanan mo. Pero, ang pinakamahalagang bayad sa kasalanan ay ang bayad sa atraso mo sa libro ng Panginoon. Na kahit ikaw ay nagdirimo habang buhay, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, pagdating sa araw ng paghahatol, ikaw ay aariing ganap, walang kasalanan. Bakit? Dahil kapaita? Hindi. Dahil binayaran ni Kristo ang kasalanan mo doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil binura sa pamamagitan ng kanyang dugo ang atraso mo sa hustisya ng Panginoon. At dahil dinamitan ka ng kakumiran ng Kristo.